Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito yung pag-usapan natin. Ito si Matibag na naman. Alam mo, pangatlong ebidensya na ito nakita natin na ganun pala ka bullshit itong Matibag na ito. You do not deserve to stay in the legal profession. Ha? Matibag, ako na-disbar ako. Hindi naman ganun ang ginagawa ko. Pero ba't ikaw? You have that tendency to lie. You are inventing cases. And then you are bullying people to the point of threatening to kill them. At saka, hindi ka respectful sa isang Senate hearing na yung committee ni Senator Gwen Gatchalian ay binastos mo. Just because kaaway mo sa politika si Pacquiao at saka si Coco Pimentel. Ano kang klase? Presidente ka noon ng PDP laban ng panahon na yun. That time, in-appoint ka pa nga sa Transco. So that time, you were appointed to Transco because of Duterte. Tapos, you are now a traitor. So, yung panghuli mong trait is you are a traitor. Wala kang isang salita, wala kang prinsipyo tao ka. Pinag-aasahan mo lang yung meron kang kapangyarihan. At saka, dapat pagpasok mo sa NBI, ang naging obligasyon mo, tinitingnan mo ang lahat na iniwan ng dating boss mo, dating NBI na hipe. Reviewin mo kung tama at i-correct mo kung mali. But then the problem with you is, biniblame mo kay Attorney Lito Magno yung pagsampa ng kaso laban kay Jason sa napalpak. Judge Rowena Nievestan, ikaw ang branch 18 na judge, presiding judge, at ang branch mo po ang nagpalabas ng warrant of arrest laban kay Jason sa sinampa ng NBI. At anong kagaguhan po ng sinampa ng NBI? Sinampa po ng NBI ay ang kasong cyber libel at saka unlawful use of means of publication. So, yan pong kasong yan. Pag sinampa mong dalawang yan, Attorney Matibag, saka si Attorney Lito Magno, kung sinampaan man nila yan, kabubuhan po yan. Bakit po kabubuhan? Sapagkat po, ang cyber libel at saka unlawful use of means of publication ay isang bituka lang. Mamimili ka sa dalawa kung alin ikasasampa mong kaso. You cannot do it with one cyber libel on one side and another unlawful use of means of publications on the other. Tapos pareha, common ang basis ng facts ninyo. Yung foundational facts ninyo ay yung pag-fake news. Ang kiniklaim nyo na fake news yun, yung bulletin, medical bulletin na sakit ko noon ni BBM. So, pagpalagay na natin na mali nga si Jason Sa. Pagpalagay na natin na fake news ang nailabas ni Jason Sa. Pero mali pa rin ang kasong sinampa ninyo. At bully ka pa. Being a lawyer, dapat alam mo rin po yun na meron kang modicum of fairness. Bakit mo siniserve at night time yung warrant of arrest sa maliit na kaso? May courtesy rule yan dyan na dapat hindi ka nag-serve ng warrant of arrest na hindi naman yan pang matinding kaso. Tingnan natin. Sa panahon na ako po ay auditor at saka legal counsel ng National Press Club, ay meron kaming tinatawag na Memorandum of Agreement sa Department of Environment and Natural Resources, Department of the Interior and Local Government, na babawalan ang pulis na mag-aresto ng gabi kung libel ang pag-usapan.
Tapos, it should be na yung NBI, sana, on modicum of treatment na lang, of fairness na lang, sana ay pinagbigyan ninyo yun, na umaga na lang kayo dapat nag-aristo. Tsaka, huwag kayo mag-aristo na Biyernes, kinabukasan, Sabado, Linggo, matutulog ang tao sa ano. Pwede naman antayin nyo Lunes, pero hindi nyo inantay. Gabi-gabi, alas 8 ng gabi, pinuntahan nyo sa bahay niya, sa Quezon City. Yan po ang akin lang dyan. Ibig sabihin, yung the rule of courtesy, matanda na at mahigit na 70 years old si Mr. Jason Cha, ginawa pa ninyo. Kita mo nung lumakad, muntik pa matumba, mahulog kasi asthmatic. Tanda, parang ano, may bitbit pa yun, parang nebulizer ba yun ang tawag doon? So, pangalawa, alam mo po, abogado po kayo. Alam mo yan, na nagdidemand pa ng circumstance na dapat binalik mo yung warrant of arrest sa korte. Kasi abogado po kayo, alam mo kung tama o hindi ang warrant of arrest. Huwag ka lang tumingin sa merito kung tama ang merito sa pag-issue ng warrant. Tingin ka na lang sa standards of procedure. Alam mo naman ang kaso ay unlawful use of unlawful use of means of publication. Alam mo ang kanyang kung abogado ka na magaling, alam mo yung parusa ay 6 na buwan lamang sa ilalim ng revised penal code. Na hindi nga yan kailangan magpiyansa sa ilalim ng batas. So ngayon, naging mataas lang yan ang kulong 1 antas sapagkat ginamit na pag-commit ng crime kuno ay sa pamamagitan ng Facebook at saka YouTube. So yung 6 months, iangat mo ng 1 degree, that is the minimum of correctional, which is 22 months. So 22 months plus 6 months na aresto mayor ay 28 months. So divided by 12, that is 2 years, may sobra ka na 4 na taon. So that is 2 years and 4 months ang kulong. At alam mo yan na may piyansa yan. At bakit nung napunta sa iyo ang kopya ng warrant of arrest na nakalagay not bailable? Dapat kinul out mo na ngayon ang judge, binalik mo dapat ang warrant of arrest. Kasi ang mistake po ay in the nature of very simple mistake na glaring, alam mo na nagkamali ang judge. Dapat binalik mo sa judge bago nyo tinanggap ang warrant of arrest. At additionally, talagang gusto na magpasikat. Ang amo mo kasi, sige, Lisa Marcos. Gusto mo lang kumita. Next, tinanggap mo yun ang alok sa iyo na magiging hepe ng NBI na may conflict of interest. Bakit may conflict of interest? Paano mo ngayon imbestigahan ang asawa mo na congresswoman natin may mga flood control projects na problema? Mayroong mga ghost projects. Grabe ka. Tapos, ang ugali mo, nakipagbarkada ka kay Arthur Atayde, na tatay ni Arjo Atayde, na may record sa kidnapping. So tell me who your friends are and I'll tell you who you are. So kidnapper ka rin. Criminal ka rin. Tapos kumain kayo kasama nyo contractor. 121,000 ang kwanyo, ang lunch na bill nyo sa restaurant. Kumuha ng 1 milyon na bit-bit. Tawa ka pa ng tawa. Tapos ito pa, si Mel Sabio, binantaan mo, papatayin mo. Sabi ni Mel Sabio sa'yo, paano i-report ko na to? May ebidensya na ako, naka-record po kayo, attorney. I-report kita sa polis. Ano sabi mo? Sabi, sige, i-report mo, putang ina ka. Mawala ka ng ebidensya, papatayin kita. Grabe. Pakinggan natin itong tarantado na Melvin, matibag.
ipakita muna natin siguro ang kanyang ginawa sa panahon sa committee hearing nila ni Gwen Gatchalian. Kung anong ginawa niya. Ininsulto niya si Pacquiao at saka yung committee. So, ito. Mr. Chairman, sorry for that. Bastos itong si Atty. Matibag eh. Sayang yung pagka-lawyer niya, parang walang pinag-aralan. Pinagmamalaki na matalino, pinangyayabang pa niya na mas matalino siya, pero dito sa attitude niya hindi kagalang-galang, parang hindi nakapag-aral, Mr. Chairman. Alam mo, kanina pa ako nakikinig eh. I even watched the video of Senator Pacquiao. Ito si Matibag, oh. Pakinggan mo siya. I hope this is not covered up in immunity eh. Unang-una, Mr. Chairman, yung mukha ko ipinaster doon, pinanggit doon. I want to know, ano ang kinalaman ko at ng trans ko doon sa PEMSI at IMAP. If Senator Pacquiao only read kay Piralo, buong kwento dito eh. Trans ko noon ang operator muna bago nag-PEMSI. At tinransfer yan sa PEMSI, wala na trans ko dyan. Alam niyo, let's call a spade dito sa hearing na to eh. This is all political, Senator Pacquiao. Yeah, sigaw po. Alam naman natin to, ito yung pinapasabi mo nung bago Political lang daw. Officer Pacquiao, political lang daw yan. ka umalis eh. Nung umalis ka, na sinasabi mo, meron kang pasabog. Ngayon, as an incorporator, an independent incorporator. Atty. Melvin Matibag. Attorney Matibag, Attorney Matibag, Senator can Pacquiao, you, examine you with your immunity. Atty. Melvin Matibag. Attorney, hold on, Senator Pacquiao, Attorney Matibag. Huwag tayo This is my committee, and you have no right of calling this hearing a political hearing. This is a budget hearing. The senators are entitled to ask policy questions. So you have no right of calling this a political hearing. You're out of order. You're no longer recognized. We've given you a chance to answer the policy questions, but instead, you insulted this committee by calling this a political hearing? Hindi naman fair yun. So, Mr. Chairman, Yan, kita nyo na kung gaano ka ugali ni Matibag. Tapos, bago yan, ito, may nakita din tayo ito. Tingnan mo yung ugali dito. Dapat ipa-disbar na ito eh. Kasuwag, i-prepare ko ng kaso ng disbarment dito. Tingnan mo. Kano? Yan o, mga flood control contractor kasama. Hindi, kanina pa hiningi eh. Kano? 121,000. 121,000? Ano? Ano ba kinain natin? Baka mali, baka kulang yan. Baka kulang eh. Teka, baka kulang yan. Dala kong pera. Oh. Grabe ha, 1 million. Tawa na tao po si Matibag. Kulang ba no? Kulang? Akala ko 1,021,000. Keep the change! Keep the change! Ito na. Magkano? Bilangan mo. Pera na kaya niya na. Bilangan nyo nga. Tuwalet, bilangan mo, Alvin. Magkano? Teka. Hawakan mo ito. No, hindi ko na kailangan to, ha? Hindi ko na kailangan. Isa po muna. Oo. 21. Ano mo 21? Dismiss kasi yung kaso. Alam mo yung kaso, ba't pa pinadismiss yung kaso? Dapat isa-isa. O yan, ako na. Ilang tip mo? Ilang pounds ba yung... Ilang 20 mil. Ilang kaso ba? 20 mil. O, 20 mil ang tip. 20 mil. Isa-isa mo kung saan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, yan naman, natapos na natin yan. Dali na sa isang ginawa niya.
O ito naman ang ginawa niya na pagmumura kay Mel Sabio. Matindi, matindi. O ito, NBI director na siya ngayon. O. Attorney, wala akong sinabing, Si Mel Sabio yung nagsasalita. Ang kausap niya si Matibag. wala akong sinabing masama doon sa'yo. So ang pinag-usapan na umani na matinding reaksyon ng online. Ina Melvin Matibag at Mel Sabio matapos umingay ang isyu ng umanay muling pag-post ng lumang balita at ang kasunod na pangamba ni Sabio sa umanay magbabanta sa kanyang buhay. Tanong ngayon ng netizens, tama ba ang nagiging tugon ng NBI Director bilang opisyal ng gobyerno o nadala ba ito ng emosyon? Lalo na't buntis na umano ang kanyang misis. Ang misis niya po, si Ann Matibag, congresswoman ng San Pedro Laguna, ay inaakusahan na involved sa flood control na mga kabalastugan na may mga ghost projects at saka substandard projects. Attorney, Attorney, si Jason nung nagpo-post tungkol kay Yusek Dave, kaya nga, bakit pa kumumurahin? May sinabi ba ako masama doon? Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Bakit pa ko kailangan ano mo sa akin? Kaya nga, attorney, dapat kinakausap mo ko na, wala akong sinabi sa iyong masama. Kaya nga, ano po ba ang kasalanan ko? Sige, anong kasalanan? Attorney, politika eh. Politika, may sinabi ba ako masama doon? Hindi. Masyado ka nag-alay. Ano ba sinabi ko masama doon? May sinabi ba ako masama? Balita yan. Hindi lang naman eh. Balita yung gago. Lumana ba yun? Sige. Yan. Ano gusto mo na sa attorney? Huwag mo akong pagmumurahin. Sige. Sige, okay. Ako, bababa ako ng police station para i-report yung pag-ano mo. Ako. Ayan. Ipapatay kita para daw lang yung ebidensya. Meron ako akong ebidensya na sa'yo. Attorney Melvin Matibag, wala akong sinabing masama sa'yo against sa'yo. Anong magmalinis, attorney? Ngayon, attorney, kung walang anong sabi doon sa balita, Minardo Guevara, iimbestigahan. Ngayon, may sinabi ba akong masama doon? Pabor nga sa'yo yan eh. Kung mapatunayan wala, wala problema. Attorney Melvin Matibag, kayo ang nagbibigay. Attorney, balita sa TVN, bakit mo sa akin isisisi? Balita yan eh. Bakit mo ko, pinagbabandaan mo na ako. Pinagbabandaan, sinabi, naka-record to. Nagbabatayin mo ko ng isang bala ka lang. Naka-record ito. Naka-record ito. Papunta na ako police station ngayon. Wala akong ginagawa sa'yo. Kayo ang napakayabang. So yan po, si Atty. Melvin Matibag. Grabe. Grabe ang dating. NBI agent pa naman siya ngayon. Baka kakasuhan niya nga rin ako eh.
kung saan ang galing ang kanyan, ang video. Video yan, galing online yan. Pinangungunahan na kita, Atty. Melvin Matibag, huwag mo ko kasuhan. Kasi pag kinasuhan mo ako, mapapahiya lang kayo. Magpapakulong ako, mahuli nyo ako, mapapakulong ako. At yan lang dahilan. Dami nagbabanggit sa akin na mag-ingat kasi ako daw isusunod na aresto pagkatapos ni Jason sa. Ay, pailan na lang natin itong disbarment para pareho na kaming disbarred. Sa totoo lang. Kakasuhan ko na rin kita. So hanggang dyan na po ang ating balita ngayon. Pag-usapan na natin. I just want to bibigay lang, warning lang po ito kay Melvin Matibag na magbago naman siya. Ang hinihiling ko sa iyo, Atty. Melvin Matibag, humingi ka po ng public apology sa ngayon na hindi na maulit ang nangyari na warrant of arrest na dapat sinauli mo muna sa korte ang warrant of arrest dahil alam mo naman na hindi not bailable ang kaso ng violation of Article 154 which is unlawful use of means of publication. At alam mo yan, ang unlawful use of means of publication at saka cyber libel ay isang uri lang yan. Mamili ka na sa dalawa kung alin ikakaso. At isa pa, nais ko lang po ipatanim mo sa itik, sa utak mo, Atty. Melvin Matibag. Graduate ka pa ng Ateneo na isa sa pinakamagaling na law school. At graduate ka pa sa Master of Law. Dapat master mo ang law. Hindi po pala master. Alam mo naman po na yung libel at saka unlawful use of means of publication ay hindi mo yan maisasampa kung NBI lamang ang magreklamo. Dapat ang magreklamo niyan po ay sino? Dapat po ay ang tao na nasaktan sa nangyari. Ang problema lang po ay iba, wala nga pong reklamo na pinirman si BBM. Dapat hindi kayo nagkaso. That is one problem with that kay Jason Sa. Kaya I am standing for Jason Sa. That is not only suppression of press freedom and that is a proof that justice in this country is erroneous. Rigged with ignorance of the law. Ignorance of the law ginawa niya ni ang ignorance of the law niyan po sa kaso kay Jason Sa. Ganito po yung ginawa ni Jason Sa. Matanong ko yung mga abogado na nakikinig sa akin. Anong kasong isasampa mo kay Jason Sa? Ganito po yung ginawa niya kung totoo man. Pero pinipresume ko lang na ito po yung kanilang sinasabi sa anunsyo nila. Si Jason Sa ay nagbalita siya na si BBM ay may sakit. Ang ginamit niya na sa pagbalita na may sakit si BBM ay yung lumalabas na report kono galing sa St. Luke's kung saan nagpapagamot lagi si BBM. Ang St. Luke's yan sa BGC, sa Bonifacio Global Center. So ngayon, sa kabilang banda, sinasabi nila ni BBM na fake news yan. Yung tinatawag na medical report. Ito naman si Jason Sa, in fairness to him, ang binasihan niya kung bakit nag-i-insist siya na totoo yung medical report ay yung nakikita niya na mga larawan na pinapalabas ng Malacanang. Sa isa si BBM may matanda, siyempre 68 years old na. Tapos sa isang litrato, bata, mga 50 years old na mukha. So, ibig sabihin, ang tenor ng kanilang pagsisiwalat, ng kanilang kwento, ay mayroong clone. Mayroong nagkukunwari na si BBM, yung bata, at kamukha niya. At yung totoong BBM ay may sakit at nandoon sa St. Luke's. Ganon po ang akusasyon nila ni Jason Sa. So, kung totoo man yan hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga dito ay respetuhin po ang karapatan ng akusado. So, nagsampa kayo ng kaso, Mr. Matibag. Ang tingin ko may mali dito si Attorney Lito Magno.
Kasi ang sinampa niyong kaso, nagsampa kayo ng 2 criminal cases. Ang isa po ay unlawful use of means of publication. At ang isang kaso ay cyber libel. Ano ang elemento ng cyber libel? Number 1 ay mayroong publication. So, ibig sabihin, unlawful use of means of publication, may publication pareho. Number 2, ang elemento ng libel ay kailangan ang pinablis mo ay nakakasirang puri. So, nakakasirang puri din ang elemento ng unlawful use of means of publication kasi fake news. Number 3, ay kailangan sa libel may malis. Ibig sabihin ng malis, malisya. At kailangan, para mapatunayan mo na malisya, yan ay patunayan mo na fake news. Ibig sabihin, ang elemento na fake news, na hindi totoo, ibig sabihin, ay elemento rin ng unlawful use of means of publication. So, 3 nagkapareho ng elemento. Ang pang-4 na elemento ng libel, cyber libel, ay pinablis sa pamamagitan ng internet. So, 4 na elemento sa cyber libel versus 3 elemento ng unlawful use of means of publication. So, ibig po sabihin yan, Melvin Matibag, if you are really a genuine graduate of the Master of Law, dapat alam mo na meron ng double jeopardy na nangyayari. Bakit? Included sa charge ng cyber libel ang charge ng unlawful use of means of publication sa ganang ito. Kasi ang kinaso niya sa unlawful use of means of publication ay yung fake news. Fake news din ang ginamit dun sa cyber libel. Kaya yan ang dahilan, sinampa mo dun. Sa tingin ko naman, nagdesisyon ang Pasay City Prosecutor's Office na isa lang ang kinaso, unlawful use of means of publication, at binasura na ng prosecutor ng Pasay ang cyber libel. So mas pinili ng prosecutor yung mas mababang kaso. Mababa ang parusa. Maximum of 2 years and 4 months lang ang parusa niya. Kasi nga, dapat kung revised penal code lamang, ang parusa ay 6 na buwan. Kaya lang, dahil ginamit ang internet, naging antas na hakbang isa. So that is a punishment of 2 years and 4 months. So, ngayon, yun ang sinampa ng Prosecutor's Office at inaprubahan naman ng RTC Pasay City ng Branch 118. Ang problema lang, nagkamali ang RTC Pasay 118 na ang nilagay po na sa warrant of arrest, imbis na billable kung magkanong amount. Kung halimbawa, 2 years ang parusa, magkano ang piyansa? I-compute nyo lamang po ang piyansa sa 6,000 pesos times 1 year. Kung ilang years. Kung 2 taon, Wait, okay. I've 500 less. Okay. So, How 100? Okay. Less. 600. Yeah, less. okay. I'll buy a Lamborghini right now. who gave that money? Totoo. So anyway, ang pag-compute kung ilan ang magkano ang piyansa niyo dapat ihanda kung may kaso kayo, alamin niyo muna kung ilang taon ba ang kulong. Kung 6 years ang kulong, 6 pesos 6,000 per year. So kung 6 years ang kulong, 6 times 6, 36,000. Pero kung 2 years ang kulong, dapat 12,000 lang ang piyansa kay Jason Sa. Ang nangyari, nakita not billable. Alam mo yan, abogado ka, Melvin Matibag. Hindi mo na kailangan maging abogado sa total. Law student ka lang, first year law student ka lang. Alam mo na hindi pwede not billable ang unlawful use of means of publication. Dapat, ang ginawa mo, sinauli mo muna ang warrant of arrest sa korte. At informahan mong korte, Your Honor, with due respect, I'm not a judge, but this is a mistake that is glaring on the face itself. We know that unlawful use of means of publication as an ordinary revised penal code case is punishable only with a maximum of 6 months. But because this was committed by means of computer systems or internet, then it has to
go up by 1 step. And 1 step, you apply the minimum period of Presidio Correctional, and that is plus 22 months. 22 months plus 6 months, that is 28 months. 28 months divided by 12 kasi in every year, there are 12 months. So magiging 2 years, may sobra na 4. So 2 years and 4 months ang parusa. Dapat alam mo yun. Dapat hindi mo muna pinatupad ang warrant of arrest. At saka inalam mo rin dapat na merong MOA, Memorandum of Agreement, ang DILG at saka National Press Club na hindi mag-aresto kung Biyernes, kinabukasan Sabado, at kung gabi hindi kayo mag-aresto kung libel ang pag-usapan. Wala yan sa batas pero mayroong Memorandum of Agreement. At saka, pinakamalaking dahilan kung bakit mali pag-aresto mo ay inaresto mo na mali ang nakalagay na piyansa na sinabi doon not bailable. At saka may mali kayo. Una, hindi lang yung pagsampa ng 2 kaso na double jeopardy with each other. Wala ring jurisdiction ang Pasay. Bakit walang jurisdiction? Nasa batas po, Section 21 ng Republic Act 10175, Cybercrime Prevention Act, na nagsasabi na bawat cybercrime, ang tanong, saan pwede isampa para lilitisin? Nagsasabi ang Section 21 na kailangan isampa yan sa lugar kung saan nangyari. Saan ba nangyari? Manila City? Hindi pwede Manila City ba? Hindi pwede kasi saan ba? Nalaman na ba nila kung nasaan si Jason sa panahon na yun? Baka sa Davao City siya. Mas maganda, basta Davao City nyo sinampa. Next, number 2, pwede kang mamili sa lugar kung saan ginamit ang isa sa mga devices na ginamit sa pagsagawa ng krimen na unlawful use of means of publication. Sa Pasay ba? Wala kang ebidensya na nasa Pasay. Sa Quezon City ba? Wala kang ebidensya. Manila ba? Wala rin. Wala kang ebidensya. After all, isang device lang ginamit niya. Isang cellphone lang. So kung sa Davao City siya, kasi taga-roon siya, baka sa Davao City RTC nyo dapat sinampa. Davao City Prosecutor's Office nyo dapat sinampa. Pangatlo, na pwede pagpilian ng venue ay sabi ng Section 21 at Republic Act 10175 kung saan nangyari ang damage. Pag sinabi mong damage, kailangan ang tawag namin dyan pecuniary damage. Hindi pwede damage na moral damage, abstract. Hindi, kailangan nabibilang mo. Ibig sabihin, sinira ka halimbawa, may negosyo ka, hindi na kumita ang negosyo mo, na damage ka. Kung saan ka nagninegosyo, diyan pwede isampa ang kaso ng cyber libel. Having said that, nag-conclude na tayo ngayon na dapat dinismiss ng Office of the Prosecutors, City Prosecutor ng Pasay kasi walang pruweba na nasa Pasay nangyari. Walang pruweba na sa Pasay ang damage na nangyari. Wala rin pruweba na sa Pasay nagamit ang isa sa mga devices. Nakalusot sa Pasay City Prosecutor's Office. Dapat binasura yan ng Regional Trial Court Branch 118. Presiding Judge Rowena Niebistan, mali ka na naman dito. Dapat binasura mo yan kasi lack of jurisdiction. Kapag walang nakalagay sa informasyon kung saan nangyari ang krimen, ay hindi pwede tanggapin ng kahit anong korte. Kapag cyber libel at hindi nakalagay kung ang isang device ay nangyari nagamit sa Pasay City, hindi mo pwede tanggapin yan, Judge Rowena Niebistan. At kapag hindi nakalagay na sa Pasay City nangyari ang damage, hindi mo pwede tanggapin ang kaso, Judge Rowena Niebistan. Yan lang po ang masasabi ko. Paano na lang ang pamahala natin? Lagi na lang may mga pang-api kasi lahat mali.
Mga bubo lahat in-appoint. Okay, hanggang na lang. Maraming salamat. Dapat matutunan ninyo, lahat kayo mga abogado, mga piskal, mga judge na nakikinig, be strict on jurisdiction. Be strict on jurisdiction. Malig-mali na naman kayo dito. Kayo, pwede po kayo kakasuhan ng disbarment. Ikaw, Judge Nevestan. Ano ito? Ignorance of the law po itong ginawa mo. Ikaw rin, Melvin Matipag, ignorance of the law din. Hanggang dyan na muna tayo. Efren Gohelde. Gandang hapon, Tomas Esplana. Tapos si Lilja, Lilha, Mismang. Magbago ka na kalbo. Ay, wala akong pakialam sa iyo. Ang tama lang aking pinaglalaban. Loli Villar. Tusli mo. Huwag ko mga bubo kayo. Basahin ko pa ba to? Puro naman tira sa akin ito. Huwag ko na basahin. Okay, puro man mga walang kwenta. Lahat kayo na nagko-comment, panay mga bubo ang comment ninyo. Panay mga mali. Okay, hindi ko na basahin kasi panay mali. Si Black Hat, Ronel Batalla, meron na ngang video ni si Toto Tirador tapos sabihin mo na sinungaling. Oo nga, hindi naman ako sinungaling. PHK, Dutai. Kung Dutai, huwag mo tawagin tayo, Duterte. Kasi nan-alipusta kayo. Kasi karamihan sa mga Duterte po, mga Bisaya, ibig po sabihin, nilalait ninyo ang lahing Bisaya. Ganun lang po kayo. Di ba? Racist kayo, racist. Abusado na mayabang ang dating. Nineta Rafael. Ben Reclamado, pwede po magkaso ang state laban sa individual? Pwede. Hindi pwede. Pwede kung ang kaso ay rebellion. Iba naman yun. Kaso na may personal na injury. Hindi po pwede ba sabihin, hindi nga nagreklamo si Bongbong Marcos Tapos gagamitin yun laban kay Sara. Wala namang reklamo pinirman si Marcos. Tapos kasuhan niya si J. Sanson sa? Ay nako. J. Wabikaayo. Hindi na naman news yung mga vloggers, mga reaction videos lang po dahil naman po sila newscaster. Ay hindi po kailangan maging responsable ka. Kahit vlogger ka, magbasa ka muna bago ka mag-vlog. Sira Ignacio, Cyreg na magaling kayo mag-akusa sa iba. Ay tama naman ang akusasyon ko. Lahat may kasalanan na admin. Tama, mas magaling mga DDS. Didi Banyes. Sige, kampihan mo mga mali. Sino bang mali? Tama po ako. Kayong ginakampihan yung mali. Okay, hindi ko nabasahin mo ito. Mga bubo kasi lahat Ay, bobo! Balik kayo mga bubo ha. Mamaya mag-live ako. Paki-like nyo lang para mabigyan kayo ng notice na ako'y mag-live na. Para tirahin nyo na naman ako ulit. Maraming